Magandang araw mga bata, narito na ang aralin natin sa Reading and Literacy Week 7, Day 2. Ngayon, basahin natin ang mga pangungusap mula sa nakaraan nating aralin. Kumpletuhin ang mga salita sa pamamagitan ng pagsulat ng tamang letra. Sa isang hardin may mga... ano kayo nawawala dito? B. Yan, bubuyog. Basahin nyo ang muli. Mahusay mga bata. Ang pinuno ng mga bubuyog ay ang reyna. Ang pinuno ng mga bubuyog ay ang reyna. Naghahanap ang mga bubuyog ng mga bulaklak. Naghahanap ang mga bubuyog ng mga bulaklak. Next, nagtutulungan ang mga bubuyog para gumawa ng gumawa ng ng pulot. Next, sumusunod ang mga bubuyog sa kanilang pinuno. Yan. So, papalitan natin ang isa sa mga tunog ng salita at isipin ninyo kung ano ang bagong salitang mabubuo. Gamitin rin natin ang bagong salita sa pangungusap. Pulot, palitan natin ang p ng k, magiging ano ito? Yan, magiging kulot. Next, pinuno. Palitan natin ang p ng magiging ninuno. Basahin nyo nga. Next, lugar. Palitan natin ang r ng w, magiging ano ito? Basahin nyo nga. Lugaw. Pugad. Palitan natin ang d ng y, magiging ano yung pugad? Pugay. Basahin nyo nga. Ngayong araw, babasahin natin muli ang talatang ating napakinggan nung nakaraang aralin. Sisimulan natin ito sa mga salita hanggang mabasa natin ang pangungusap. Alamin natin ang problema sa ating babasahin at ano ang solusyon nito. Basahin ang mga salitang aking ipakikita. Wala. Ulitin nyo nga. Sila. Reyna. Pulot. Pinuno. Bubuyog. Bulaklak. Pagkain. Sumusunod. Bumabalik. Nagtutulungan. Nahihirapan. Sinasabihan. Basahin niyo muli ang sa, may, mga, nang. Ulitin nyo nga. So, ngayon, pagbasa ng parirala. Sa pagkakataong ito, ipakita ang maayos at tuloy-tuloy na pagbasa ng unang 2 hanggang 3 parirala sa ibaba. So, ngayon gagabayan ko kayo sa pagbasa. Pagkatapos ninyong basahin ang bawat parirala, ayan. So, basahin nyo ito ng mas mabilis pa para masanay kayo. Sa hardin. Kayo nga. Ang reyna. Uulitin nyo lahat ng binabasa ko ha. Tapos titigan nyo mabuti. Huwag nyo lamang ulitin. Dapat nakatingin din kayo sa screen para matandaan nyo. Nang pulot. May pinuno. Mga bubuyog. Mga bulaklak. Ng pagkain.
ay sumama. Ngayon, basahin natin ang mga pangungusap. Basahin ito mula sa kaliwa, pakanan at mula itaas, pababa. Ang bawat pangungusap ay nagsisimula sa malaking letra o titik at nagtatapos sa bantas. Ang mga bubuyog at ang kanilang reyna. Ulitin nyo nga. Sa isang hardin, may mga bubuyog. Kayo nga. Ang mga bubuyog ay may reyna. Ulitin nyo nga. Ang reyna ang kanilang pinuno. Ang mga bubuyog ay nagtutulungan sa paghahanap ng pagkain sa mga bulaklak. Minsan nahihirapan ang mga bubuyog na makahanap ng mga bulaklak. Wala silang pagkain. Sinasabihan sila ng reyna na maghanap sa ibang lugar. Sumusunod ang mga bubuyog sa reyna. Nakakakita sila ng mga bulaklak sa ibang lugar. Masaya silang bumabalik sa pugad na may dalang pagkain. Sila ay nagtutulungan para gumawa ng pulot. Ano ang nararanasan ng mga bubuyog sa paghahanap ng pagkain minsan? So, 'di ba, base dun sa ating kwento, dun sa nakaraan nating aralin, minsan wala na silang mahanap na pagkain dun sa bulaklak. O, kanino sila humingi ng tulong? Siyempre, sa kanilang reyna. Bakit dun sila humingi ng tulong? O, kasi siya yung pinuno. So, ang pinuno, dapat malawak ang kanyang kaalaman para pag may mga ganong problema, alam niya ang ibibigay niyang suggestion para masolusyonan ang problema sa kanyang nasasakupan. Ano ang ideya ng reyna upang masolusyonan ito? So, kailangan nilang humanap ng ibang lugar para makahanap ng pagkain. Kailangan maghanap sila ng ibang bulaklak. Sinunod ba ng mga bubuyog ang reyna nila? O ba, syempre, sinunod nila. So, ano ang nangyari kapag sumusunod ang mga bubuyog sa reyna? So, nakahanap muli sila ng pagkain. Hindi sila nagreklamo bagkus sumunod. Ano ang masasabi ninyong katangian ng reyna? O ang reyna ay mahusay na pinuno. O at ang mga bubuyog ay mahusay na tagasunod ng reyna. Ano ang matututunan natin sa pagtutulungan ng mga bubuyog? So dapat ganun din tayo, no, sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi lang dapat natin 'yun nababasa. So dapat ina-apply natin sa totoong buhay na tayo ay nagtutulungan. So, minsan, ang mga kwento o teksto ay naglalaan ng impormasyon tungkol sa problema at solusyon, kagaya ng ating binasa. So, tukuyin ang problema at solusyon, salungguhitan ang problema at sulatan ng P
para sa problema. Bilugan ang solusyon at sulatan ng S para sa solusyon. Ulitin ko. Salong guhitan ang problema at sulatan ng P. Guguhitan natin yung problema. Kapag ito yung susolusyon, bibilugan natin at lalagyan natin ng S. Si Ben ay gutom. Wala siyang baon na pagkain. Kaya binigyan siya ng tinapay ng kanyang guro. Si Ben ay busog na. So, ngayon, guhitan natin kung alin dito ang problema. Ang problema dito, si Ben ay gutom, wala siyang baong pagkain. So, ito yung problema at ang solusyon, ayan, binigyan siya ng kanyang guro ng tinapay. Ito yung solusyon. Okay? Next. Umuulan, ayan, umuulan sa labas, si Carla ay walang payong. Humiram siya ng payong kay Liz, hindi sila nabasa ng ulan. So, alin dito ang problema? Ito. At ang solusyon ay ito. So, ang problema dito, umuulan sa labas. Si Carla ay walang payong. Kaya ang naging solusyon, humiram siya ng payong kay Liz, hindi na siya nabasa ng ulan. Next. Ayan, naguhitan na. Si Dan ay naglalaro ng bola. Ang bola ay napunta sa bubong. Nagpatulong si Dan sa kuya niya na kunin ang bola. Nakuha ito at nakapaglaro ulit si Dan. So, ito yung problema. At ang naging solusyon nila, ayan, nagpatulong si Dan sa kuya niya na kunin ang bola. Nakuha ito at nakapaglaro ulit si Dan. Next. Ayan. So, ang natutunan ko ngayong araw ay So, ang alam sa problema at solusyon sa isang kwento. Yan, natutunan nyo rin ang magbasa ng mga parirala, mga salita at pangungusap. So, ang problema ay yung unang nangyari, no? Ito yung pinagmulan. At kung ano yung solusyon, ito yung magandang mangyayari kapag nawala yung problema. So, ngayon, nais kong isulat kung ang may salungguhit ba ay problema o solusyon. Si Don ay naglalaro sa parke. Nadumihan ang kanyang damit. Pinunasan niya ito upang maging malinis. So, ano ba yung nadumihan ng kanyang damit? Problema o solusyon? So, syempre yan ay problema. Nawala ni Ron ang kanyang lapis. Pinahiram siya ni Vic ng lapis upang makapagsulat. Ano yung nawala ni Ron ng kanyang lapis? Problema o solusyon? So, ito ay problema. Napunit ang papel ni Rina. Kailangan na niyang ipasa ang papel sa guro. Kumuha si Rina ng pandikit sa papel, nabuo ulit ang papel at naipasa niya to. Ano yung kumuha si Rina ng pandikit sa papel, nabuo ulit niya ang papel at naipasa ito? Problema o solusyon? So, ito ay, ayan, nawawala yung arrow natin, solusyon. Next, puno ng basura ang paligid dahil sa bagyo. Naglinis ang buong pamilya ni Lina. Ano yung naglinis ang buong pamilya ni Lina? Problema o solusyon? Ayan, solusyon. Next, binaha ang bahay nila Tope dahil sa bagyo. Pansamantala silang lumikas ng paaralan. Ano yung binaha ang bahay nila Tope? Problema o solusyon? So, ito ay problema. Tandaan mga bata, paano nyo ma-identify yung problema at solusyon? So, ang solusyon, maganda na yung nangyari kasi nawala na yung problema. So, ang problema, laging negative, laging hindi maganda. No, kapag solusyon, masaya. Okay? Kasi, nasagot na yung problema. No? Nakahanap na ng paraan. Paano mawawala ang problema dahil sa solusyon? So, nawa ay may natutunan kayo ngayong araw. Hanggang sa muli. Paalam!